Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang kayong gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Jay Sanchez. Actually, nagawan ko na ito ng video. Pero maraming salamat kay Jay Sanchez dahil ay naranasan mismo niya ang pangyayaring ito tungkol doon sa mga setback bullet, yung mga umatras ito. Kasi nga, baka mayroon pang hindi naniniwala dyan, mabuti na yung bibigyan ko kayo ng tip para na maiwasan ninyo ang ganyang mga aksidente. Ang sabi ni Norman J. Sanchez ay, na-encounter ko minsan ganyan na lumubog. Yung ibig niya sabihin, lumubog na yung head. Kasama ko bayaw ko sa range. Pinilit niya pa rin gamitin yung lubog na bala. Ayun, sumabog sa may puwitan. Sumabog yung puwitan ng bala. Hindi pa naman suot ng eye protection. Yun ang mahirap. Kaya kinakailangan laging may eye protection. Buti hindi sa mata tumama yung sharpnel ng shell. Okay, so napakadelikado. Isang aksidente, maaring mawala ang isang mata ninyo. Ay, isang mata, katumbas yan ng kalahating buhay na natin. So, paano natin maiwasan yan? Kasi merong hindi nga naniniwala sa Google. Paano kung ganyang mangyari? Kasi ginawa na natin ito ng video. Bago natin yan, bago kayo mabigyan ng advice para maiwasan yung mga ganyang bagay, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa pagla-like at pag-share ng ating mga video dahil nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating revenue, ang kinikita natin sa ating YouTube channel ay nadadagdagan. At yan naman ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent na 6 na mga estudyante na ating mga tinutulungan. At maraming salamat din doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. May mga nagtatanong pa rin dyan. Mag-basis lang kayo dyan kung kayo may paabot na tulong para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa regular mong pagpapadala ng tulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, punta na tayo sa sa mga setback bullet. Unang-una, paano natin yan maiwasan? Okay, paano natin yan maiwasan? Kasi, ang kalimitan sa atin, halimbawa, may lakad. Huwag kayong mag-alala, itong mga bala na ito ay puro mga markado ito. Ito ay mga kumbaga ito ay mga dami na ito. Ginawa ko to. So, may lakad. Ang gagawin, magcha-chamber. Yun, nag-chamber na. Pagdating sa bahay, mag-unload. Okay, mag-unload na pagdating sa bahay. Unload. Ilalagay uli yung bala. Ngayon, sa araw-araw mong ginagawa yan, yun ang yung bala na yun ang lagi mong itinachamber. So mabubugbog yan. Kinakailangan, wag yanang yan. Kumuha ka naman ng ibang bala. O maaaring yung kasunod naman. O kumuha ka ng ibang bala ito. Ipailalim mo naman ito sa ibang magazine na ito. Wag yun ang iano ninyo kasi hindi naman yan hindi naman yan mangyayari sa isang bisis lang eh. Wag yun ang yun. I-alternate ninyo yung mga bala ninyo. Pag yun ang inyong ibinala, excuse me, ang inyong ginagawa, masisetback yan o lulubog yan. Hindi ninyo namamalayan, lubog na pala yun. Ngayon, bigla ninyong ginamit, encounter pa naman. Buti yung sabi ni Jay Sanchez, sa range nangyari. Paano kung na-encounter ka ngayon? Ikaw pa ngayon na napahamak, di nagsarili ka. Nabulag ka pa. Baril mo pa ang nakapahamak sa iyo.
Kaya ugaliin din ninyo na regular din ninyo titingnan yung mga bala ninyo kung ano na bang itsura niyan. Okay? Baka yan ay pushback na o setback na. Ano ninyo? Kasi baka kung kailangan ninyo sa self-defense, ay kayo pa ang nadali ng sarili ninyong baril. So, delikado. Ngayon, meron pang isang paraan dyan para maiwasan ninyo. Halimbawa, yung mga mahal na mahal ninyo yung inyong mga bala na mga mamahalin, yung mga hollow point na tinatawag. Okay. So, ang gawin ninyo ay pwede naman yung pwede naman yung dandahanin ninyo Ayan Yan, dandahan. Okay, dandahan. Hindi natin binibigla. Okay, so halimbawa, ganon. Titingnan ninyo sa sunod. Kung ito ba ay pwede naman yan. Halimbawa, yun ang yun. Pero chichikapin din ninyo, ha? Chikapin din ninyo. Okay. Titingnan, ganito pag-chamber. Huwag ninyo biglang igaganon. Ay, total yan naman ay, naman yan, pag-chamber lang yan Dandahanin ninyo, yan ganyan, dandahan. O yun. Hindi ninyo binigla. Kumbaga yung bala ay hindi sumalpok. Hindi na untog. Okay, hindi na untog yung head. O ganun, ang isang option yun Pero, ang importante niyan ay chine-check din ninyo. Halimbawa, nag-unload naman kayo, checkin din ninyo. Pwede rin ninyo, ay baka ito'y matagal ko ng naman ninyo, alternate naman ninyo ibang bala. Yan ang importante. Ito ang huwag pa ninyong gagawin. Ang gagawin naman ng iba, ang gagawin naman ng iba, i-open chamber. Ilalagay yung maglalagay ng bala doon, sasaksak. Sabi naman nyo, yan, mas safe yan. Kasi, minanwal ko ng paglagay doon Anong gagawin naman? Bigla naman ngayong i-close. Pak! Ano naman ang masisira dyan? Ang sisirain naman yan, extractor naman. Extractor naman ang sisirain yan. O may pagkakataon din naman na pagka malakas ang impact at mahina na ang rate and spring ng inyong firing pin at lumakas ang impact niyan, may pumuputok. Na ganun, may pumuputok. Pagka yung sira na yung inyong firing pin return spring, may pumuputok niyan, biglang ginagano ninyo. So, mas delikado rin yun. Ang masisira naman sa inyo, extractor naman. Okay, so hindi ninyo alam, sira ng extractor ngayon, ngayon ay hindi naman tawag dalangin. Kayo naman ngayon ay napa-inkwentro naman kayo ngayon. Kinakailangan mo sa gamitin pang home defense o self-defense. Ay, pagputok ngayon na hindi na mag-eject, nagbatangal na ngayon yung baril, ay di lalong kinakailangan talaga may kaalaman tayo pagdating sa pag-iingat sa baril. Hindi yung tira tayo ng tira, nakakita tayo sa pelikula, ganun lang pala yun, nakakapanood tayo ng sine. Wag natin gayahin yung mga nasa pelikula, yung mga nasa sine. Papaikot pa tayo ng baril, lalong wag yun. So yun ang mga tip dyan para maiwasan natin yung setback na bala o yung paglubog ng Dahil nga delikado yan. Kamukha nung karanasan ni Jay Sanchez, doon sa kanyang kamag-anak. Buti hindi nabulag, buti hindi tinama sa mata ng shrapnel. Ay kung sa mata tinama yun, naku po. Mantakin mo sa isang bala lang. Sa isang bala na pinanghinayangan ninyo, na walang pa kayo ng isang mata, na gumastos pa kayo sa ospital. Okay. So tingnan natin ang Google kung anong sinasabi diyan. Meron na naman diyan na hindi naniwala sa Google. Ang sabi dito ay, yes, bullet setback can be dangerous. Ang bullet na lumubog na ay mapanganib. Bakit? Kasi ito ay nagki-create ng significant unpredictable pressure. Hindi natin mapipredict ang pressure nito. Pressure spikes when the round is fired. Lumalakas ang pressure. Bakit ka mo lumalakas? Kasi yan, ito, theory ko to Kasi yan, ang nakalubog lang ay konti. Kumbaga, madaling lumabas yan Pag kalahati lang ang nakalubog. Di ba?
Di ba? Tingnan natin yung mga bagong bala. Ayan o. Ang nakalubog lang yan ay kumbaga ay kaganyan lang ang nakapasok niyan sa ano. Nakapasok niyan sa shell. Nakapasok. Siyempre mabilis. Madaling lumabas yan dahil pag pumutok yan, madaling itulak yan ng pressure. Ay ngayon ay lumubog lahat. Di ganyan na ngayon ang nakalubog dyan. Ay di siyempre, pagsabog ng ano niyan, pagsabog ngayon ng pulbura niyan, eh mahirap nang itulak yan kasi ang haba na nung nakalubog eh. Ang haba na nung nakalubog. Mahirap nang ano yan. Parang yung pako na ano, na nakapul na, mas madaling bunutin yung kaunti lang ang nakalubog, madaling bunutin, madaling tanggalin. Pero pag yung yung nakalubog na, baka gamitan pa ninyo ng barita di cabra o kinakalsyon pa yung martilyo para mahirap bunutin. Kasi nga, baon na baon, lubog na lubog. Ganon din yan. Kaya yung pressure dito ay lalakas. At yun, sasabog itong bandang puwitan ng cartridge o ng basyo. Ganon po ang mangyayari dyan. So, mahirap yan ilabas pagka lahat na ito ay pumasok na dito. Ang isa pa dyan, ay yung pulbura niyan ay nasiksik na. Siksik na yung pulbura niyan. So, pag sumabog yun, dikdik na, kumbaga na dikdik na yung pulbura niyan, talagang malakas ang pressure na nangyayari doon. So, yun ang nangyayari dyan. Kaya, niyan, ang sabi dito ay why bullet hit back is dangerous? Bakit ito mapanganib? Increased pressure, yun, nadadagdagan ng sobra yung pressure niya. Can spike to develop beyond firearms design. Hindi na, yung kanyang pressure ay hindi na nakadesign doon sa kanyang firearms, which can cause a catastrophic failure. Pag sinabing catastrophic failure ay matinding failure yan. Such as case rupture, yun. Case rupture, pagkasira o pagkabasag ng shell, case rupture, or dagan kaboom, o di kay pagsabog ng baril. Sasabog, baka pati madamay ang baril ninyo, o baril o anuman, slide, anuman ang mangyari dyan, hindi natin alam. Firearms damage. The excessive pressure can cause serious damage for the firearms. Pwede ring ikadamage ng baril. Okay? Hindi lang basyo, pwede ring ikadamage ng baril. At ang hindi mapagkakatiwalang issue ay the altered overall length of the cartridge can lead to feeding problems and the failure to chamber the next round, which is particularly problematic in self-defense situation. So, ang magiging problema pa dyan, halimbawa na, yung sunod na bala ay pwedeng hindi na mag-chamber. Dahil baka pwedeng naputol yung pwedeng naputol yung may naiwan na kapiraso doon na na empty shell, may naiwan doon. Ay di yung sunod na chamber dyan ay hindi na di talo ka na. Ano pang gagawin mo? Tumakbo ka na hanggang may lupa. Okay, tatalunin ka na ngayon ng patalim o 2x2. Okay, how to prevent? Ito na yung how to prevent. Rotate your ammunition. O rotate, wag yun ang inyong i-chamber. Paiba-ibang bala. Rotate your ammunition. To avoid setback, rotate your carry ammunition regularly, especially if you repeatedly chambering. O pag palagi mong ginagawa yun, i-rotate mo. Wag yun ang yung bala na yun. Kumbaga, mahal na mahal mo itong bala nito, yun laging itinachamber mo. Wag mong gawin yun. It's a good safety precaution to put rounds with noticeable setback aside for range used for discard them. O, pagka gano'n huwag na ninyong panginayangan yan. May video tayo kung paano ito i-discharge. Huwag na ninyong panghinayangan. Gumamit kayo ng bullet puller. Okay? So, be careful with handling.
maging maingat sa paghahawak. Be mindful of how you handle your firearms. Repeatedly unloading and chambering rounds can cause setback. So, caution with this practice. Kinakailangan may caution tayo sa pag-practice ito. May video naman tayo niyan. Alam ko pinanood din ninyo yan. At dapat ay ginagawa natin. Hindi lang natin pinapanood, hindi lang natin ginagawa natin. Ang isang aksidente, hindi na natin pwedeng ibalik kung ano man ang nangyari sa atin. Yung isang mata, pag na-damage, walang magbibigay sa atin. Hindi pwedeng lagyan niya ng mata ng isda. Wala na yan. Discard, compromise rounds. Discard na ninyo yung compromise round na yon. If you notice the round is noticeably set back bullet, it's safest to discard. Huwag na ninyong gamitin yan. And it's not used. Yes, use it for defense. Huwag na ninyong gamitin yan para sa defense. Baka yung pangikapahamak ninyo. So, yan. Yan ay mga payo ko lamang as a firearms instructor. Although yan ay ginawa na natin ng video at maraming salamat kay J. Mark. Okay, sa kanyang patotoo na talagang salamat kay Nomar J. Sanchez na pinatunayan niya na talaga ito'y totoo. At huwag na mangyari ito sa atin. Huwag na mangyari na sa atin pa ito mangyari. So, ingat po tayo sa firearms instructor nang bibigay ako ng babala o ng payo para maiwasan natin ang mga ganitong pangyayari. Okay, so tingnan na lang natin yung ating community spotlight. Okay, marami shout out kay Boy Umay. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Niegas, meron kang 12 engagement. Shout out kay Kristen Lee, meron kang 57 engagement. Shout out kay Albarasid Alpot 2.0, meron kang 4 engagements. Shout out kay Brian Bochipido, meron kang 33 engagement. At shout out na rin sa mga taga Pinamalayan, Oriental Mindoro. Yan, may bago na tayong Papa Burger dyan. Masarap na burger, halagang 40 pesos. Buy one, take one. Matatagpuan ninyo yan doon sa dati kong masishop. Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. At marami pang pagkain dyan na kayo pwedeng ma-order. At yan ay 24/7 na bukas. Pwede kayong magpa-deliver. Kahit brown out, may generator yan. Okay, thank you very much sa inyo. God bless us.